So, sobrang lamig na dito sa India ngayon. And, tignan nyo naman, oh, na, namumula na yung labi ko. So, sa sobrang lamig dito sa India ngayon, sa ilang araw na lang is mag-jacket na tayo every morning. Lalong-lalo na kung magigising ka ng alas 7 ng umaga or 6:30 in the morning. Doon mo talaga mafe-feel. And kanina nga, nagpunta ng farm si Milan. And, nagbike siya. Sabi niya, hindi siya nakapag-jacket. So, ang sabi niya is, parang nga daw siyang maninigas sa sobrang lamig ng panahon. So, ayun. Ngayon, guys, walang masyadong ganap. Ang gagawin lang natin is magluluto ng pagkain. And then, titignan natin kung maaayos natin yung mga kakailanganin pa ni Jano para sa pagpunta niya ng Australia. And mag-aayos tayo ng mga documents and mga pictures. So, babalitaan ko kayo kung ano yung mga pangyayari ngayong araw. Pero, maglilinis muna tayo, maliligo, and then magtatrabaho na. Tignan nyo guys, ito yung water heater namin and nagsistart na naman siyang gumana ng matagalan. So ganyan, hindi ka talaga makakaligo ngayon dito nang walang mainit na tubig. So every morning, ini-start na namin ito. Eh, naliligo na kami gamit yung mainit na tubig. Guys, labas tayo, meron nagtininan ng mga vegetables. So meron nang binili si Mami dito na na chili. So, bibili tayo ng flour. Isang na rin. Bibili tayo dito ng flour. Tignan natin kung ano pa yung mga ibang binibenta niya dito. Kubaw, che? 250 grams for 20 rupees. So, meron dito. Mami, dana, chejo? There's dana over here. Meron siyang cabbage. And meron siyang cabbage. Cauliflower over there. 30 rupees. 30 rupees for 250. And there's cabbage. Hubaw che cabbage. 20 rupees for 500 grams. Biho siya dito. So, ayan. Everyday siya nagpupunta dito in case na naubusan ka na ng mga vegetables mo, guys. And nagtitinda siya. Ayan. Yan natin kung ano mga. Abi siya dyan, mami. Gowarsing. Okay. Meron din silang eggplant na ganito. So, same sa Philippines. Meron din ganito, guys. Oh. And meron siyang upo. Capsicum siya. So, ayan yung mga tinitinda niya. May dodi yan. Hache, aju. Capsicum. Hachi, wache. Come. La. So, ayan. Everyday nagpupunta si uncle dito. And then, nagtitinda siya ng mga vegetables sa mga village. So, nakabili kami nitong cabbage. Medyo marami lang yung dito sa, niya. Dito sa labas niya. Pero, okay na. Fresh naman sila. Ayan guys, pasok tayo. Kakat natin yan bukas. Hugasan muna natin for today. And then we'll be cutting it tomorrow. Mami, total pachas. Visa ne, Tris. Kailan siya? Tris na. Tis. Piluwis. Tris, pachas total. Marchavis na. 70 with the chili. So, ang dami din namin nabiling chili. Papakita ko sa inyo. So, ito yung mga chili na binili natin guys. And it is 20 rupees. So, hugasan muna natin yun. And then, we'll be cutting it tomorrow. Ayan guys, nahugasan na natin yung mga vegetables. And ngayon, papatuyuin lang natin yan dyan. And bukas, hahati-hatiin natin yan guys. And then, ilalagay na natin sa refrigerator. Pero nga nun guys, nagluto kami ng pagkain namin for today, which is daiti curry. Ngayon guys, mommy is currently teaching me another item, which is called daiti curry. So, ayan, ang ginagawa natin is we are currently heating up the oil. And then afterwards, we'll be putting suso siya, mami. Capsicum. Capsicum and marcha. So, pagkatapos nga ang hatiin, guys, kailangan mo lang siyang ilagay doon sa kumukulong mantika. And hatiin mo lang siya into small pieces. We'll be putting it here. Pero maglalagay muna tayo nitong cumin seeds. And then we'll be putting this cumin seeds and green chili. So, halu-haluin mo lang yan hanggang sa lumambot siya. So, ayan guys, hayaan lang natin siyang lumambot. Mami, namak na yung nakuha ng siya. So, kailangan natin maglagay ng salt para mas mabilis nga siyang lumambot. Pero maglalagay muna si Mami dito ng hing or what we call as a pitida.
And then, halu-haluin mo lang siya. After that, we'll be putting chili powder, guys. That's why it's called Daiti Kari. Tika means very spicy. And then there's turmeric powder and cumin powder. Then you just have to mix it again. Dito sa part na to pala kailangan maglagay ng salt, hindi sa unang part. So naglagay na si Mami ng salt para magkaroon na nga ng lasa yung sauce natin. So napakadami nilang mga spices na ginagamit. Pero usual lang naman yung mga spices na yan, guys. Over here is Doc Milan. Doc, how are you? Hello. Very busy. Yes, Huh? very busy. Right over here, meron tayo ditong doy. So, yan yung nilagay natin kaninang umaga. So, ganyan na yung itsura niya. Kamataba na yung doy tuwatra. Badu. So, ilalagay daw natin lahat yan, guys. Yan yung tinatawag nilang doy. That's what they call doy, guys. Parang yogurt siya. Hugas? So, maglalagay daw kami ulit, sabi ni Mami, para sa chas or buttermilk natin bukas. So, pagkatapos nun, halu-haluin mo lang siya. Ihalo mo siya sa mga spices na pinaglalagay mo kanina dyan. Mami, manewlagas, jada, che. Paano na yung reruan? So, hindi na natin siya lalagyan ng water kasi it's supposed to be thick like that. Boss! Boss, thank you! At large! So, ganyan lang pala siya, guys. At ave, bantay yubi. So, ganyan lang siya. So, titaste ni Mami. Kaya lagi? Jordan. Ave, hukawan mo hate? Rodla. So, kakainin natin siya together with the rodla. Lao man ang chat ko. Tikman natin siya, guys. Naigam to man eh. Hindi siya masarap. Ano ba? Maasim-asim siya, guys. Lasa siyang panis. Pero dahil sa mga spices na pinaglalagay nila, like yung chili powder and cumin powder, hindi siya masyadong disgusting. Pero hindi ko siya kakainin. So meron akong different na food na kakainin, which is yung tarkakichri na natira kahapon. So yun yung kakainin natin. Pantame ulagas bo Jordan siya, Mami. Para sa kanila napakasarap, pero isa yun sa mga pagkain na hindi ko kakainin dito sa India. Daiti curry. You like daiti curry? Yes, because it's curd. Curd is very good for your body. Dai means curd, right? So ayan, Milan's favorite. He always go to that restaurant and then he is always buying daiti curry. You cannot say always. I'm not going there always. Whenever you have duty, you're always eating there. Whenever I have duty. So, ayan guys, lalagyan na natin ang gagawa na si Mami dito ng rotla. So, ganyan yung itsura ng rotla. This is called bajri nolot. So, kulay kulay black siyang ganyan. And then, you just have to put water. Let's go and bring some water. So, ayan, ganyan lang siyang gawin, guys. You just have to put water. Kung magluluto ka ng puri, you have to put salt. But this one, only water. Kali water. So, bajri, nolot, and water. Mami, personal man si H. Roj, guys, ne? Rotla. Pacha? Ito kailangan ng napakaraming tubig pa lang ito, guys. So, ganyan yung magiging itsura niya, guys. Para siyang putik sa kulay. So, habang gumagawa si Mami niyan, hahati-hatiin ko na itong mga vegetables na binili natin kanina. Magkano nga daw ba yung dowry na binigay namin kay Het Kumar o dun sa asawa ni Janu noong kinasal sila? So, sasagutin natin yan. So, meron tayong na-receive na question dito mula kay Sir Mark Samsula. Nagtatanong siya is, totoo po ba na babae ang nagbibigay ng dowry sa lalaki, ma'am? So, tinanong ko yung asawa ko tungkol dito sa tradisyon and kultura sa pagbibigay ng dowry. Pero ang sabi niya sa akin, ngayon daw, wala na daw nagbibigay ng dowry, guys. I mean, totally ban na siya kasi pinagbabawal na nga daw ito and meron ng batas tungkol dito. So, kapag nahuli ka daw na nanghihingi ng dowry, kung ari yung anak mo is lalaki and yung nanghihingi ka ng dowry sa pamilya ng babae, makukulong ka at mahuhuli ka. So, pinagbabawal na yon. Kasi maraming mga naging implications, guys, dahil sa dowry na yan. Unang-una, ayaw na nila magkaroon ng anak na babae.
Kasi para sa kanila, kapag anak na babae yung pinanganak mo, magiging pasanin siya and kailangan ikaw yung magbayad ng kasal, kailangan ikaw yung magbigay ng dowry sa lalaki. So, nagkakaroon ng problema and mas pinipili nila na tanggalin yung anak na babae and mas prefer nila yung lalaki kapag merong ganong dowry na sistema. So, opo, base sa question ni Sir Mark Samsula, noong unang panahon po talaga sa religion ng mga Hindu, ang mga babae po talaga yung nagbibigay ng dowry sa mga lalaki in form of cash, gold, or any other things na merong monetary value para tanggapin nga nila yung anak nila na ipapakasal sa kanila. So, ayun. Kung itatanong nyo naman po, kung meron ba kaming binigay na dowry kay Janu para ibigay sa family ni Head Kumar, wala po kaming binigay na dowry kay Janu para ibigay sa family ni Head Kumar. Ang binigay po namin is gift kay Janu para meron nga siyang idadalhin dun sa pamilya ni Head Kumar. So, parang same lang siya, pero magkaiba. Kasi, yung binigay namin kay Janu is willing namin na binigay sa kanya. Dahil nga, kapag binigay mo yun sa anak mo, parang bibigyan siya ng importance dun sa bahay. Kasi, nagbigay ka ng ganitong kalaking halaga ng gold. So, hindi mo lang binigay yung anak mo. Parang yun yung magiging investment niya or savings niya dun sa bahay. Para hindi siya kayan-kayanin nung magiging pamilya ng asawa niya. Gets nyo ba, guys? So, ganun yung modern na ginagawa ng mga tao dito. Pero hindi mo siya matatawag na dowry kasi yung dowry, hinihingi yan. Like, bago mo pakasalan yung anak ko, bigyan mo ako ng 2 milyon. Papakasalan ko yung anak mo. Papakasal namin yung anak namin sa anak mo, pagbibigyan mo kami ng ganitong pera, ganitong gold. So, ganun yung dowry. Pero yung ginagawa ng mga tao ngayon, para magbigay pa rin ng gift dun sa magiging anak nila, or dun sa anak nila sa bagong pamilya niya, by gift, form of gift. Like golds, cash, yung iba nga nagbibigay ng mga cabinets, kama, depende sa kanila kung ano ba yung gusto nila. Pero hindi na po pinapractice dito yung pagbibigay ng dowry. Ewan ko lang po sa ibang parte ng India, pero meron daw mangilan-gilan na illegal nilang ginagawa. Meron daw mangilan-gilan na patago nilang ginagawa sa ibang mga states, lalo na yung mga poor states daw, na hindi pa rin talaga modernized. Pero dito sa lugar namin, it's a form of gift na po, hindi siya dowry. So, ayun, I hope meron kayong natutunan sa video na ito.